Hi J-Peeps! Welcome to Fukui Prefecture, Japan. Ang Fukui Prefecture nga is part ng Hokuriku Region and itong ang lugar na to ay merong population na 750,000 na tao at kilala nga rin itong Fukui Prefecture bilang Dinosaur Kingdom dahil majority nga ng mga dinosaur fossils sa Japan ay dito natagpuan. Bukod nga dyan is meron nga rin mga dinosaur na ipinangalan sa lugar na to. Isa nga sa plano ko today is mapuntahan nga yung pinakasikat na dinosaur museum dito sa buong Japan na matatagpuan nga 1 hour away from Fukui Station. Kaya tara, samahan nyo ako sa Fukui Prefecture. Let's go! Wow! Yung kinatatayuan ko ngayon ay isang dating kastilyo. Hi, arigato gozaimasu. Good morning everyone, and dito na nga ng trip natin dito sa Hokuriku Region dito sa Japan. And ngayon schedule natin ng pagpunta sa Fukui. So ngayon is papunta ako sa restaurant for breakfast. And nandito na ako sa baba actually. Ayan. So kasama na nga tong breakfast sa binayaran ko, and 3,200 nga again yung binayaran ko for a day para dito sa hotel natin. So ayun, if ever huwag kayong gagaya sa akin na kanina nakalimutan ko yung ticket ko kaya umakyat ako ulit. Ito na nga yung pagkain natin. So tapos na akong kumuha. Hindi ko na kayo sinama kasi guys, maraming tao and we need to be considerate sa mga ibang customers, and also nasa Japan tayo. Papakita ko na lang yung mga kinuha kong food. So, kompleto siya. For salad, ayan. Meron akong potato, tapos sesame dressing. May rice, and koshihikari ng Toyama yung rice nila. Famous rice yun na maganda yung quality. And meron silang Indian curry, may naan. Meron din silang plum for side dish, and itong pugo. Ngayon ako nakakita niyan sa isang breakfast dito sa Japan. Tapos meron din silang egg and bacon, sausage, tapos meatballs, as itong onsen egg ilalagay ko doon. So ayun yung pagkain natin, and kakain lang ako. Itadakimasu. See you later sa station na. Nandito na nga tayo sa station, and nakakuha na rin ako ng ticket guys kasi pagdating ko walang pila, so dumiretso na ako kaagad. And ayan, ito yung ticket natin. So papunta tayo ngayon sa Fukui ng 9:40 AM. And ang sabi ni Google, maganda daw umupo sa seat A kasi kita mo yung countryside and yung mountain view. So ay, nagpa-reserve na rin ako. By the way, yung Hokuriku Pass nyo guys, meron siyang reservation seat na 6 times. So pwede ka magpa-reserve ng seat 6 times, and the rest is non-reserve na yung sasakyan mo. So nagpa-reserve ako ng seat kasi gusto kong makita yung countryside view. Bali mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kung paano nga mag-redeem ng ticket or magpa-reserve ng seat or ng ticket kapag naman sa machine, ay yung mga machine dyan. Mamaya na lang kapag pauwi naman na natin. So it's currently 9:23 AM. And meron pa tayong around 17 minutes bago nga yung alis nung Shinkansen. Ikot muna tayo saglit dito, and then papasok na rin tayo dito. Ito yung Shinkansen Central Gate. Yun yung sasakyan natin, yung 940 sa Suruga, Pasuruga. Huwag kayong malilito guys kasi parehong may 940 pero yung isa is pa Tokyo. So ang sasakyan natin is yung Pasuruga. Ang nakalagay dyan is truck number 14 and car 9 tayo. Wow, car 9. Sige, lakad-lakad tayo saglit. Guys, sobrang ganda talaga ng Toyama Station. Tignan nyo yung vibes niya. Napakaganda. Tapos ayun, merong daraang tram. And actually, dito lang mismo yung tram station. Ito yung tram station ng Toyama Eki. And ayan na yung mismong tram. Wow. Ang ganda. Ayan guys, tawid tayo. Naka-green naman. Oh, aesthetic.
Ito na nga yung pinakita ko sa inyo kanina. So ito yung Toyama Station tram. Dito yung tram station. Connected na din siya sa mismong Shinkansen and train station dito sa Toyama. And then ayan guys, since it's 9:33 is papasok na tayo sa Shinkansen gate kasi 7 minutes na, no? And by the way, kapag papasok kayo, lagi nyo kailangang isabay yung pass nyo plus yung reservation ticket nyo. Again, kailangan nyo lagi ng reservation. And kunin nyo lagi. By the way, kapag isa lang yung pinasok nyo, hindi siya gagana. Technically. And, ayun, ilang beses ko kasing ginawa yun before. Nakakalimutan ko yung mismo major pass. Akit na tayo. Nakalagay naman dito na nandito yung Pakanasawa and Suruga. So, ipupunta ka ng Pukoy, dito ka sasakay. Isa pang paalala, wag niyong iwawala to. Kasi kapag nawala to, di na kayo makapagpa-reserve ng ticket nyo. Sad life. Bili bago. Nandito na nga yung sasakyan nating Shinkansen. And since car 9 tayo, is pupunta lang tayo sa car 9. So, this is 7, 8, 9. Pero bago yun, bumili muna tayo ng coffee. Ito na nga yung number 9. Tapos seat 1A tayo, pero may vending machine dito. Bili lang ako ng kape. Wow. Puro hot yung coffee nila. Sige. Kuha tayo ng isang morning shot. Ayan, pass mo na lang ako. Okay. So, ito yung coffee natin. Morning shot. And pasok tayo. 1A. Ayan, car number 9, tapos seat 1A, siguro sa harap. Oh, yun lang, baliktaran siya, 17, so yung 1 is sa dulo. Okay. So, meron tayong katabi. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung view ng bintana and then see you later sa mismong Pukoy. Thank you. 戻りません。ご了承ください。Welcome to Pukoy guys. So ayan, kakababa ko nga lang ng Shinkansen. And from Pukoy nga is around 25 kilometers pa yung pinaka museum. Kaya ngayon is ipipigure out nga natin kung paano tayo makakarating. And kung pwede nga ba tong pass. Kasi pang checking sa Google Maps, parang pwede tayong mag-bus papunta doon around 1 oras din. Pero I'm not sure if pwede tong JR pass natin ng Hokuriku sa bus na yun. Let's ask. Lalabas nga muna tayo dito sa Pukoy Station para makita nyo nga rin yung itsura. And ito nga yung ticket natin. And usually, kapag lumalabas ako galing sa isang Shinkansen ride, ang nilalagay ko lang is itong pass, hindi na itong seat ticket. Kasi kapag nilagay nyo yung seat ticket, kakainin yan. Pero kung hindi naman kayo nag-iipon ng mga souvenirs, ilagay nyo na lang din. So, ayun. Pupunta, nakuha natin ulit. Nandito na tayo ngayon sa Pukoy Station. And tignan nyo guys, makikita nyo kaagad na ang daming mga dinosaur sculptures or may Lego rin, no? Wow. Dinosaur Lego. Nandito na nga tayo ngayon sa labas ng Pukoy Station and tignan nyo. Ang daming mga dinosaur animatronics sa likod natin. And explain ko nga lang kung paano tayo makakapunta sa museum. Bali guys, from the station to museum, halos 1 oras pa. And sa mga hindi nakapanood nung una kong video, ito nga pala yung pass natin. It's Takayama Hokuriku Area Tourist Pass. And yung in-sponsor nga sa atin ni Klook and yung available nga rin mismo sa Klook website is magkakaroon ka ng free na Have Fun in Pukoy Pass. Kung meron kang Have Fun in Pukoy Pass is kasama na nga doon yung entrance fee doon sa museum. Bukod nga dyan is meron ka na nga ring unlimited na sakay sa Ichizen Railway. So, hindi kasi pwede yung JR Pass natin kasi ibang linya ng tren yung sasakyan natin.
Tapos, once na sumakay tayo ng Ichisen Railway is bababa tayo sa Katsuyama Station. Around 1 hour nga daw yung biyahe from Fukui Station papunta sa Katsuyama Station. And from Katsuyama Station, kung wala naman kayong Hokuriku Pass, bumili na lang kayo ng Hubpan in Fukui Pass. Around 1,000 pesos siya and 7 days nyo na yung pwedeng gamitin dito sa Fukui. And ngayon nga islapitan natin yung mga dinosaur na nandito. So ito nga pala yung mga dinosaur na ipinangalan mismo sa Fukui. Merong Fukui Raptor. Fukui Raptor, ayan. Fukui Raptor daw yan. And ito naman is Fukuisaurus. Sobrang ganda nga rin ng background ng station nila and tinatawag nga rin daw itong Fukui na Dinosaur Kingdom. Sobrang ganda nga rin ng outside ng station nila. Talagang merong mga dinosaur na na design. And dito nga is meron pang isang dinosaur na pinangalan nga rin sa Fukui, which is itong Fukui Titan Nipponensis. Ayan. So if ever yung mga anak nyo or yung mga kasama nyo is mahilig sa dinosaur, mag-enjoy talaga sila dito. Hindi lang siya pambata kasi kahit akong matanda is nag-enjoy. Meron pang isang dinosaur dito and actually ngayon is papunta na nga tayo sa Ichisen Railway. Bali papasok lang tayo ulit ng Fukui Station and then nandun siya sa left side. So itong dinosaur na to is yung Suchomimus. Suchomimus. Ayan. So may mga buses din dito. Hindi ko na-check kung saan yung bus na directly from Fukui Station papunta dun sa museum, guys. Check nyo na lang sa Google. Pero meron, na-check ko kanina. Again, it's 3,900 yen yung pamasahe. Bukod pa magbabayad kayo ng ang tawag dyan. Bukod sa magbabayad pa kayo ng entrance fee dun sa Fukui Museum, 'di ba? Kumuha na lang kayo ng Hubpan in Fukui Pass. Or, yun nga, kung iikutin nyo rin naman yung buong Hokuriku, yung Takayama Hokuriku Pass, pwede yun. Lalo na kung manggagaling kayong Nagoya and Osaka. Kasi yung Takayama Arc Pass ng Hokuriku is from Nagoya. Pwede kang mag-Takayama, pwede kang mag-Osaka, pwede kang mag-Suruga, pwede kang mag-Kanazawa, pwede kang mag-Toyama. Sobrang sulit niya sa presyo na nakalagay dun sa Klook or kung saan man kayo magbubuk, bahala na kayo. Pero again, kung nanood kayo ng video ko, this is sponsored by Klook, itong pass na to. Kaya sobrang thank you sa Klook for sponsoring this ticket. And I hope na marami pang maka-experience ng Fukui or ng Hokuriku in general. Grabe, sobrang ganda ng lugar na to. And again, gaya ng Toyama, most of the tourists here are Japanese tourists, local tourists. Pero compared sa Toyama, mas maraming yung percentage ng foreign tourists dito. Kumbaga, marami akong nakikita. At meron din ditong fossil. Tapos ito na yung Ichisen Railway. So dito is pwede nga daw yung ating Hubpan Fukui Pass. By the way, if meron kang mga Hubpan Pass like yung sa Fukui or Kansai, kailangan mo tong app na travel contents. Eh, nandito na nga yung mismong pass mo. Ang sabi is ipapakita lang daw siya doon. Or hindi ko sure kung i-scan natin tong QR. Let's see. Pumunta nga lang ako dito sa window nila and i-scan lang nila yung QR code mo. So ayun guys, after nilang i-scan yung ticket, so ayan, after nilang i-scan yung QR ng Hubpan Fukui is binigyan nila tayo ng 1 day pass. So unlimited na yan dito sa Ichisen Railway. So ayan guys, grabe yung astig ng Hubpan Fukui Pass. And ano siya guys platform 2 tayo. And alam nyo ba kung sasakay kayo ng tren dito and magbabayad kayo ng regular price, 820 yen yan. So around rin siya, halos 300 pesos. Eh balikan ka, di ba? So at least meron ka ng unlimited for 1 day.
nandito na nga tayo ngayon sa Katsuyama Station. And from here nga is sasakay na lang tayo ng bus papunta nga dun sa Fukui Prefectural Museum. Pag may pass ka nga, ipapakita mo lang yung mismong pass. Napakaganda. Pati yung station nila medyo old. Pero maganda. Aesthetic. Ang ganda dito. Ito na yung mismo yung loob ng station nila. Ito yung itsura. And pinakita ko nga lang tong one day pass natin. Ngayon is mag-aantay na tayo ng bus dito. Ayun guys, sakto kakarating lang din ng bus. I think ayun yung bus na sasakyan natin kasi may mga dinosaur na picture. And doon yung bus stop. Kaya pupunta tayo doon. Let's go. Dito na nga yung bus and magbabayad tayo via Pasmo. So, yung bayad nga pala dito is... cash only? Okay, sorry. So, cash lang daw guys. So, apparently wala silang Pasmo or... ang tawag doon, transpo cards. Cash lang, 300 yen. So, umalis na yung bus natin. Exactly 1 p.m. And tignan ko na lang kung ano oras tayo dadating para masabi ko sa inyo kung ilang minuto yung biyahe. So, based sa announcement ng bus is parang point to point tong bus na sinakyan natin. So, yung last stop nga nito is yung mismong museum. So, maganda ng view. So, see you na lang pag nandun na tayo sa mismong museum. So, ayun, nakababa na nga tayo dito sa Fukui Prefectural Dinosaur Museum. And ito yung itsura niya dito. And from the station nga, around 10 minutes lang yung biyahe. Since point to point siya. Napakaraming tao dito sa labas. I think dito nagpunta karamihan ng mga tao na nandito sa Fukui. Pero again, mostly ng mga turista dito, local tourists. Wow, ang ganda. May mga mountain dyan, tas may mga snow pa yung ibang mountain. Tas ito actually guys, kita nyo na siya eh. Itong mga circular na silver sa malayo. Ito pala yon yung mga nakikita ko kanina sa bus. Napakaganda dito. And ngayon nga hindi ko alam kung paano yung sistema ng ticket. Kung dediretso na lang bang tayo with the QR or kung ipapapalit ko pa yung ticket sa ticket window. I-check ko muna. Welcome to Fukui Prefectural Dinosaur Museum. So, ganito yung itsura sa loob. And ito na mismo yung ticket area. So ayan guys, pag may pass ka is pupunta ka dito sa general reception and iscan nila yung QR. Then bibigyan ka nila ng ticket. And yun ang yung gagamitin mo na pang entrance. Again, kasama nga to dun sa Habban Fukui Pass natin na nakabundle nga sa Takayama Hokuriku Arc. Wow! So, ang entrance daw is dito sa escalator. Wow, napakalalim niya. Wow. Tas ang diretso mo dyan is doon sa baba. Lawak guys. Wow. Ganda. So, pagbaba nyo nga dito is makikita nyo na nga yung mga exhibit. So, bawal silang hawakan. So, ito yung example. Sea lily and clam. So, mga fossils yung nandito. And dito nga sa gitna is yung mismong fossil ng dinosaur. Wow. And ganito nga daw yung death pose niya. Grabe. Akit tayo. I think nandun na yung main exhibition. Wow. Wow. Grabe, tingnan nyo.
Grabe. Grabe, sobrang amazing dito. Mapapalibutan ka ng mga napakaraming skeleton ng mga dinosaur. So, ganito sila kalaki. In real life. Ayun, ang lalaki. Grabe. Wow. So, yung mga bata dito na mahilig sa dinosaur, grabe, sobra talaga silang mag-e-enjoy. Wow. Sobrang nakakatuwa. Tapos yung mga bata dito, excite sila. Meron ding mga umiiyak. Meron nga rin sila dito mga screen kung saan nga pwede kayong makapanood ng mga dinosaur na kung paano sila nabubuhay before. And dito naman is parang merong wow, ang ganda. Tingnan nyo. Para ka talagang nasa dinosaur kingdom. Pati yung likod niya is may projector. Wow. And gumagalaw din. Gagalaw din siya. Grabe. Ang ganda. Sobrang laki pala talaga niya, no? Oh. Wow. Nakaka-amaze. Ay, ang cute naman nila. Oh, meron silang mga ganyan. Wala. Gumagalaw din. May Stegosaurus doon. Grabe, sobrang laki dito and iikutin ko muna siya guys and ipapakita ko na lang sa inyo yung mga clips after nitong clip na to and see you later kapag pabalik na tayo mula dito sa museum papunta dun sa Fukui. And ayun na nga, nakalabas na tayo. And may nakita ako ditong stamp. So mag-i-stamp lang tayo. Ngayon nga is papunta na tayo sa bus stop ulit. And yan, ito yung itsura ulit sa labas. Nandito yung bus stop. And honest opinion lang, if ever hindi ka rin naman talaga interested sa mga dinosaur or hindi ka mahilig sa dinosaur, it's okay na huwag nyo nang puntahan to. Unless gusto nyo talagang makita yung mga ganong klaseng mga bagay. Pero if ever mahaba na rin naman yung oras nyo dito sa Fukui, I suggest na puntahan nyo rin kasi yun yung culture nila dito. I'm not saying na pangit siya. It's just that if ever hindi mahaba yung oras nyo dito sa Hokuriku is pwedeng dumaan na lang kayo dun sa station and meron na rin namang mga dinosaur sculptures and animatronics sa station. So I think pwede na yun. Lalo na kung hindi ka naman fan ng dinosaur. Again, opinion ko lang yun. Reason kung bakit ko nasabi yun. Papunta pa lang dito around 1.5 hours. And kapag nasa loob ka, it will take you 2 hours. Lalo na if you're a fan
ng mga dinosaurs, aabutin ka ng mga 3 oras siguro. Ako, inabot lang ako ng mga 1.5 oras. So, if i-add up mo lahat ng oras, 3 oras yung biyahe pa lang, balikan. Plus, papasok ka pa dito, siguro mga 2 hours. So, 5 hours din yung gugugulin mo. Uulitin ko, opinion ko lang naman yon, para lang din sa mga tao na pupunta dito tapos baka mamaya pagdating nyo dito sabihin nyo, yun na yun, yun na yun. Eh syempre kung hindi ka naman talaga fan ng dinosaur, hindi ka mag-enjoy dito, lalo na if hindi mo naman babasahin, hindi ka magiging interesado sa mga bagay-bagay. Pero if you're into museums and dinosaur, go, punta ka dito. Nag-enjoy ako actually, and hindi lang naman din kasi siya about sa mga dinosaur, meron din siyang mga big mama, sa mga may mga ano rin sila dito, mga skeleton ng mga sinaunang tao, yung mga ganyan. So, para siyang natural history in general, pero nakapokus lang siya sa mga dinosaurs. Medyo matagal pa nga yung bus, and meron akong nakitang game dito. So, 400 yan siya, and parang bingo lang siya. Try natin. So, may mga bola dito and kailangan mo atang maka-straight. So, let's try. Papakita ko lang sa inyo pag may nakuha ko or wala. Guys, isa na lang. Tapos 2 na lang yung bola ko. May meron pa isa dun. Wala. やばいやばい、今3球ですからね。これ以上入れたらダメですよ。終わりました。 may isa daw サービ service. ス、サービス、サービス。 Wow. Arigatou gozaimasu. はい、頑張って。 May isa pang service daw. いいです。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、皆さんこれ持って一番向こうで景品と交換します。チェンジします。 Arigatou gozaimasu. Meron pa ring premyo kahit nag. お入れじゃない。お待たせしました。ありがとうございますはい、ではこちらディーゼルから好きなカードを1枚選んでください。 So meron tayong free na card. Hi. Hi, arigatou gozaimasu. Fukui Raptor. Ayun, nakapag-enjoy na tayo. Meron pa tayong souvenir. So meron tayong Fukui Raptor na card. And ngayon nga pipilahan ko na talaga yung bus. Kasi baka maiwan tayo. Ayun guys yung pila. Tingnan nyo, saktong-sakto siya sa wallet ko. Bali yung biyahe pala natin, pareho lang sa kanina pero kabaliktaran lang. So, magpapahinga muna ako and magkita-kita na lang tayo kapag nandun na ako sa Fukui Station. Nakabalik na nga tayo dito sa Fukui Station, and ngayon naman from the Dinosaur Museum is pupunta tayo sa Fukui Castle Ruins. So, sa mga hindi nakakaalam, Fukui is a castle town. And kapag sinabi mong castle town, yun yung mga lugar na, or yung mga town na binuo around the castle. And bakit nga ba may castle? Kasi di ba nung unang panahon ng mga samurai, yung mga merchants, yung mga normal people, and yung mga samurai is nakatira sila sa isang village. And yung castle kasi, andun yung center, which is parang nandun yung government nila, di ba? Parang center of the town. So maraming mga castle towns dito sa Japan, and isa na nga dyan si Fukui, pero ibilang mo na yung Himeji tsaka Matsuyama. So ayan yung mga iba pang mga castle towns dito sa Japan, and marami sa mga castle dito sa Japan is either nasira or na-rebuild. So example ng mga na-rebuild yung mga castle na napupuntahan natin ngayon, and doon naman sa mga nasira na, yun na yung mga ruins, kagaya nitong pupuntahan natin sa Fukui. And nakakatuwa around the area is ang daming mga ganitong spot for taking picture. Kasi nga, nandito pa rin tayo sa Fukui, which is still kilala as a dinosaur kingdom prefecture. And from the station nga, lalakad tayo ng around 10 minutes para makarating dun sa castle ruins. Nandito na nga tayo ulit sa pinanggalingan natin kanina. Yung harap ng station na may mga
dinosaur. So, ito yung JR station. And actually, kapag diniretso nyo to, andyan na yung castle ruins. And by the way guys, nakalimutan ko, di pa tayo kumakain. Bukod dun sa breakfast na kinain ko kanina, bumili lang ako nung one shot na coffee. Kaya ngayon is, hanap tayong makakainan. Actually, isa to sa mga problema ko as a traveler. Minsan sa sobrang pag-enjoy ko sa isang lugar is, nakakalimutan akong kumain. Minsan, kumukurot-kurot tayo ng mga finger foods. Pero, mostly, lagi, nakakalimutan ko talagang kumain. Ang ganda rin ng dito, street. Wala masyadong tao. Ayan guys, nandito na tayo sa castle ruins. Makikita mo yung mismong outer wall ng castle. And alam naman natin, or usually, ang mga castle is meron siyang tubig around the wall. Para siyang double layer of protection against mga mananakop. So, ito na yung castle ruins ng Fukui. Ayan guys. Ayan yung kabila actually inaayos. And kung mapapansin nyo, for sure malaki to. Malaki tong castle area. Pero ngayon is para na siyang mga facilities. Tingnan natin kung anong klase ng mga facility to. And guys, I think based sa mga nakikita nating picture dito is i-restore nila yung castle. Kaya may ginagawa dyan sa likod nito. And magiging ganito nga yung itsura ng Fukui once na matapos yan. Ayan, ang ganda. So kitang-kita mo pa lang dun sa mismong station, yung castle. Para siyang Malahimeji yung atake niya. And hindi ko man siya maintindihan since may picture. I think dito itatayo yung castle. Ayan, dyan sa side na yan. Para nga maging ganito. Ang galing. So, magkakaroon na dito ng ng restored castle soon once na matapos yung pinapagawa nila dyan. Based sa history, ito nga yung itsura ng Fukui Castle. So, itong buo na to yung castle. And ito yung wall. Ito yung parang paligid na tubig. Dito tayo tumawid kanina and right now nandito tayo. So yung balak nilang gawing castle is this one. Itong maliit. Pero yung major is nandito siya dati. Pero I think ngayon is iba na siya. Ibang castle na. And mapapansin nyo rin na hanggang ngayon ang daming nakapalibot na cherry blossom dito. So technically, ayang mga yan. Lahat to, cherry blossom. Yan, cherry blossom. So once na mag-bloom yan, sobrang ganda dito. Lalo na kapag naitayo na yung maliit na castle dito. Pupuntahan ko nga ngayon yung area kung saan talaga nakatayo yung major or yung main castle. Kasi I think dito siya, sa side na to. So isipin nyo guys, dati nasa loob tayo ng Fukui Castle area. Pero ngayon is, ayun na siya, mga matataas na building. And I'm guessing na government building tong mga to. And ayan, ito yung itsura ng dating castle. Wow. Ayan siya. Ganyan yung itsura. Ayan, nandito tayo ngayon. And ito mismo, itong area na to, pag inakit natin to, ito mismo yung dating castle. Wow. Excited na ako makita ano itsura. Ito na guys, yung mismong castle. And papasok dito. Ooh. Itong area na to. Ito, dito mismo, nakatayo yung Fukui Castle. Based sa mga nakita ko at nabasa ko. Tignan nyo, napakaraming sakura. Ito, sakura. So ayan, dito nga sa area na to, yung remains ng Castle Tower na nandito sa Fukui from 1606 to 1669. 37 meters. Kasing laki daw siya nung current Fukui government building. Siguro itong mga 10 floors. And foundation supported. So itong mga foundation nga is nandyan pa rin. Itong mga pundasyon na yan. Even after 400 years. So actually parang medyo maliit lang yung castle na to. Kasi based dito, it's just 20 by 24 meters. So ano lang siya, 480 square meters yung land area ng castle nila. So
And based dito, masasabi kong mali yung sinabi ko kanina. Yung itatayo dun sa harap is hindi siya yung castle. Yung alam niyo yung mga nasa edge ng castle, para parang yung mga nandun yung mga tagabantay. Parang magtatayo lang sila nung maliit na ano doon na parang white structure para pagka yung mga tao galing sa station, yun agad yung makikita nila, para may idea sila na yung pupuntahan nila is nandito nga yung Fukui Castle Ruins. Dito tayo ngayon sa Fukui Castle Ruins. Ayan. Dito nakatayo yung mga emperor, mga samurai before. Nandito nga ako ngayon sa baba nung dating castle. And tignan nyo, ang ganda dito. Tapos yung pinto. Wow. Ang lakas maka old Korean drama nung atake. Kahit nasa Japan ako. Tapos yung paglabas nyo, Fukui na. Balik na tayo sa kasalukuyan. Nandito na nga rin tayo ulit sa side nung ginagawaan nitong structure na yan. Guys, pasensya na kung nagkamali ako. Huwag niyo ako i-call out. So, hindi nila i-restore yung dating castle. Kasi nga, wala naman na talagang castle, di ba? Parang base na nakita natin is ano na lang, yung pundasyon na lang yung naiwan. So, gagawa sila ng parang watchtower. Basta parang ganyan. Ayan yung gagawin nila dyan. Para nga, mas maganda yung mas maganda siyang tignan. Kasi 'di ba, like kanina habang naglalakad ako, iniisip ko, asan diyan yung castle ruins? Kasi hindi ko rin naman masyadong nakikita pa tong mga bato, tapos hindi mo rin naman kita itong tubig diyan. So, I think good decision 'yun kasi pag nilagyan nila ng parang watchtower doon na something white, malalaman ng tao na nandun yung castle, andun yung castle ruins. Tapos ayan, konting lakad mo nga lang from the ruins is makikita mo dito, parang may shrine. Punta tayo, tapos meron akong nakitang parang sculpture ng isang tao. Basahin natin kasi sobrang interesado ako sa Fukui. Unang-una, parang before going here, hindi naman talaga sikat or 'di ba? Kumbaga hindi naman talaga kilala si Fukui. Kahit sa mga Pilipino, aminin na natin. Kaya pagdating ko dito talagang curious ako. Ano nga ba tong meron sa Fukui bukod sa dinosaur? So, maano din pala, malalim din ang history ng Fukui. So, ito nga yung nakita nating sculpture kanina. So, sabi nga dito, siya daw si Okakura Tenshin. He's a philosopher, art historian, and citizen of the world who's inspired words awake the West to the ideals of the East. So, yun daw siya. Sobrang English, hindi ko masyadong maintindihan. Intindihin nyo na lang. Pero dito nga sa side, merong plum tree. Ang ganda. Wow. Parang ngayon ako nakakita ng ganito kalapit na plum blossom. Ang ganda nila. So, maraming mga tao na iniisip na sakura yan. So, these are plum. And ayan yung bulaklak niya. Ayan yung pagkakaiba. Mas marami siyang petals compared sa sakura. Meron nga rin siyang darker variant. Ayan. Ito naman is paubos na yung flower niya. Kanina ko pa ito napapansin. Meron din silang tinatawag na fukuchari or Fukui bicycle. So pwede kang mag-rent and ang presyo niya is 110 yen once. And then ang 1 month is 1650 yen. Interesting. Once na umiksid ka nga ng 30 minutes sa pagbabaraw niyan, madadagdagan ka ulit ng 110 yen. Pero kung gusto mo lang namang ikutin to area na to, I think 30 minutes is enough. Pero 110 yen is just like 40 pesos, kaya murang-mura na. Meron nga rin ditong children's park. Ngayon guys, pabalik na ako ulit sa Fukui Station. Pero bago nga yun, diba, sabi ko sa inyo, lagi ko nakakalimutan kumain. Kakain muna tayo. So, hanap tayo ng makakainan dito bago ako bumalik pa Toyama.
And I think, and again, wala pa nga tayong ticket pabalik sa Toyama kasi nga tuturuan ko nga pala kayo paano mag-redeem or magpa-reserve ng ticket dun sa machine. Kaya hanap na tayo ng makakainan. Actually, isa pala sa curious ako kanina is bakit nga ba ang daming Echizen na places dito. Kasi mula nung sumakay ako sa Fukui papunta sa Katsuyama is unang-una, Echizen line yung sinakyan natin. Pangalawa, ang daming mga stops na Echizen yung pangalan. Ito pala yung reason. So, ang tawag sa Fukui dati is Echizen. And it was first granted to Shibata Katsuie by his Lord Oda Nobunaga in 1575. So, doon daw nag-start yung pagiging castle town nitong Fukui. And then, after ng Battle of Sekigahara noong 1600s is binigay ni Tokugawa Ieyasu, yung first shogun ng Edo period, yung Echizen sa pangalawa niyang anak which is si Yuki Hideyasu. So technically, Echizen is Fukui. So si Echizen yung dating name ni Fukui. Wow, ang galing. And tingnan nyo, meron dito old na tindahan ng mga cassette and CDs. So good. Nandito na nga tayo ulit sa Fukui Station area, and upon research, ang isa sa mga sikat daw or masarap na pagkain dito sa Fukui is katsudon. So naghanap nga ako sa Google. And ang tinuro niya nga sa akin is yung nandito. Yung name nga ng shop is Amazon. Ayan, nandito na tayo sa Amazon. Tingnan nyo sa labas pa lang, mukhang napakasarap ng mga pagkain nila. So ayun guys, pasok tayo. Order na ako. Ganito yung itsura nung pinaka-shop nila. Ayan. May privacy and ito naman yung kitchen. So, naka-order na ako and aantayin na lang natin dumating yung pagkain natin. Nagbigay na nga sila nitong hot barley tea. Kaya inom muna tayo. Wow. Hi. Thank you. Guys, nandito na yung order natin. Grabe, ang laki. Tapos, meron tayong katsu, rice, merong soup. Pakita ko na lang sa inyo malapit. Ayan guys, meron tayong katsu, rice. Ito yung sausawan niya. Merong egg. Tapos merong, ang tawag dito? Para siyang sa Chinese dessert to. Tapos ito yung para naman sa salad. Kain tayo. Itadakimasu. So, paano nga ba kumain ito? So, first is kukuha ka ng katsu. And then, ako usually sinasawsaw ko yun sa egg. Ayan. After ng egg is isasawsaw mo dito sa sausawan. Actually, pwede na naman sausawan muna. Tapos saka sa egg. Ayan. Itadakimasu. Medyo mainit siya. So, this one is miso sauce. Yung karne niya, parang well done yung pagkakaluto sa karne niya. Para siyang same ng pagkakaluto sa mga Filipino pork chop. Pero hindi yung tostado. So, hindi siya sobrang lambot pero hindi rin siya matigas. Nandun siya sa gitna na chewy pa rin. Tapos, once na malagyan siya ng egg, mas nagiging creamy siya. So, I think ito yung mas tamang way. Kuha ka muna ulit ng miso sauce. And then, sausaw mo sa egg. And I think similar siya dun sa miso katsu ng Nagoya. Pero this one, meron lang siyang twist, which is yung egg. Masarap siya, so itry nyo na rin.
Again, actually, yung difference niya talaga dito is mas chewy to kaysa sa mga nakakain kong mga tonkatsu. So, ayun lang yung masasabi ko. See you later kapag bibili na tayo ng ticket papuntang Toyama. Kain na ako. Guys, tapos na ako kumain. Hindi ko na nga naubos yung gulay, sorry. Kasi wala na rin akong dressing. Ito nga yung bill natin, 1,496 or 561.83 pesos. Babayaran na nga natin itong bill natin, 1,496 and magkakash na nga lang ako. So, kapag magbabayad kayo and may ganito, lagi nyong dalhin to. Okay. 504円のお返しになります。ありがとうごレシートよろざいます。しいですか？あ、いらないです。はい、ありがとうございます。す。ありがとうございました。 Thank you. So ayun guys, nakuha ko na yung sukli ko and papunta na tayo sa station para magpa-reserve ng ticket from Fukui Station papunta sa Toyama. Dito na tayo sa station and nakaprepare na rin itong Takayama Hokoriko Art Pass ko. Hinahanap ko na lang kung saan pwedeng magpa-reserve ng seat. Actually, pwede rin naman kayo magpa-reserve sa mismong mga counter like this one. Pero para lang may idea kayo kung paano nga siya sa machine is ipapakita ko sa inyo. Hanapin nyo nga lang yung mga machine na ganito. So, dito natin ipapa-reserve yung ticket natin for our next ride sa Shinkansen. And actually, pwede mo nang ipa-reserve lahat in advance ng isahan lang. Pero ako kasi, may times talaga na, actually maraming times na nagbabago-bago ako ng plano. Kaya mas okay sa akin na a night before or the trip before, saka lang ako nagpapa-reserve ng ticket. Which is, hindi maganda yun, lalo na kung peak season. Pero since hindi naman peak season ngayon, okay lang siya. Pero once na spring, golden week, ugaliin nyo magpa-reserve ng mas maaga. And dito nga guys, yung next na biyahe papunta sa Tokyo is 5:31 ng hapon. Kaya yun yung ipapa-reserve ko, around 20 minutes pa naman from now. Ayun, ilang beses kong sinubukan sa machine, hindi siya gumana. 5:11 na ngayon guys, and meron pa tayong 20 minutes para dun sa pa-Tokyo na Kagayaki. So pag hindi tayo umabot, siguro yung next na lang na Shinkansen. Malapit na ako sa pila and magpapa-reserve na ako ng English para may idea kayo kung paano nga yung sasabihin kapag magpapa-reserve ng seat. 11 minutes na lang bago yung 5:31 na Shinkansen to Tokyo. So now 10 minutes. If di natin masakyan yung pa-Tokyo, merong 5:59 na papuntang Toyama. And doon naman tayo bababa. 25 na guys, ang tagal nila. I mean, yung mga bumibili ng ticket. Pero kasalanan ko din naman kasi ngayon lang ako magpapa-reserve. So meron pa tayong 5 minutes. Tingnan natin kung maabutan pa natin. May lumabas na ulit bagong option. So yung 6:18 na Kagayaki papuntang Tokyo. Hindi ko lang alam kung ano yung mas mabilis sa Tsurugi tsaka Kagayaki, pero tanungin na lang natin sila kung ano yung best. 5:28 na, so tanggap ko na hindi ko maabutan yung 5:31 na Shinkansen. 5:59 na, so tayo na yung next. To Toyama? Toyama. Yes. So itatanong natin kung ano yung next na train to Toyama. Next train? What is faster? Okay. Yes. And A seat. A. Ashito. Reserve seat? Yes, yes. So, nagpa-reserve seat ako sa A ulit. And ang sabi niya yung next doon na pinakamabilis ay yung 5:59. Yes. Okay. Thank you. 5:59 p.m. to Toyama 7 p.m. Okay. Thank you so much. So, ayun guys, nakapagpa-reserve na tayo ng 5:59. So, ngayon is 5:31 na. Ngayon, paalis na yung pa-Tokyo. So, ayun yung reason kung bakit kailangan nyo magpa-reserve ng mas maaga. So, usually ako, dapat kanina kasi nung nagpa-reserve ako nung papunta dito, ipapa-reserve ko na rin siya. Kaso nga, gusto ko sana ituro sa inyo yung about sa, dyan sa machine. Gabi, bago ka umalis kinabukasan, ipa-reserve mo na yung balikan mo. And if ever naman na hindi mo masakyan or hindi ka makasakay dun sa reserve seat mo, tandaan nyo guys na ang Shinkansen sa Japan,
once na hindi mo masakyan yung reserve train mo, pwede ka pa rin sumakay sa any Shinkansen during that day, the same day. Basta non-reserve ka na uupo. Gets? Again, pag di mo nasakyan yung reserve seat mo or yung reserve train mo, halimbawa 5:10 PM yung train mo or yung Shinkansen mo, hindi ka nakasakay ka 5:30, ibang Shinkansen na yun, di ba? Pwede kang sumakay doon basta hindi mo nauupuan yung reserve seat mo, basta doon ka na sa non-reserve. Kung non-reserve naman yung ticket mo, pwede siya whole day. Yes, pwede. Na-try ko na siya natanong ko na rin siya. Ayun guys, pagod na ako kaya magkita-kita na lang tayo pagdating ko sa hotel sa Toyama. See you later. Ayun guys, nandito na nga tayo sa hotel and ayan, grabe. What a day. So, ano nga ba ang masasabi ko sa aking pang 35 na country? Sa pang country, naka 35 kang bansa. So, ayun guys, nandito na ulit tayo sa hotel natin and last night na nga natin dito sa Appa Hotel, Toyama Ekimae. And so ayun, finally nandito na tayo sa hotel natin and last night na nga natin dito sa Appa Hotel, Toyama Ekimae. And mamaya maglilinis na nga ako. And ayun na nga, anong masasabi ko sa pang 35 na prefecture na napuntahan ko dito sa Japan, which is itong ang Fukui. Grabe no, dati kasi wala talaga akong idea. Pagdating ko sa Japan, wala akong idea siguro maraming Pilipino ang walang idea kung ano yung Fukui, kung saan yung Fukui, or meron pa lang Fukui na prefecture. Yun, honestly, di ba? Kasi ako, ganun yung sa akin ng Fukui Dito ko lang din nalaman mula nung naging traveler ako na merong Fukui. And upon research nga, sikat si Fukui sa dinosaurs. Pero upon going ngayon, nung na-experience ko si Fukui, yeah, it's more than the dinosaurs. Ang ganda rin talaga nung location nila. Napakaganda ng lugar. And again one day pa lang ako. Glimpse pa lang yung nakikita ko. Hindi ko pa nakikita yung lawak ng Echizen. So, yun. Natutunan ko rin kanina na ang dating pangalan ng Fukui is Echizen. Grabe, sobrang dami kong nadaanan from Fukui to Katsuyama na napakagandang location. Ang gandang tigilan. Pero, again, since etong trip na to is parang, alam niyo yun, crash course lang para ma-experience natin yung iba't ibang prefecture, is ang ganda ng experience ko kahit naglalakad-lakad lang ako dun sa station, around the area, around the castle ruins. Napakaganda. Doon naman sa Dinosaur Museum, honestly, malayo siya. From Fukui Station, 1 hour and 20 minutes yung layo niya. So, again, if you're not into dinosaur, I think pwede mo nang skip yung Dinosaur Museum. Kasi dun pa lang naman sa labas ng Fukui Station, meron ng mga animatronics. Actually, mas marami nga akong nakitang animatronics doon sa station, sa outside ng station, kaysa dun sa loob ng Fukui Museum. Pero ang maganda sa Fukui Museum, lalo na if mahilig ka sa mga history, is meron dong mga fossils ng hindi lang ng mga dinosaur. Syempre, hindi siya hindi siya like, yung karamihan doon hindi totoo, like lang siya, parang kinopya, parang ganun. Pero doon mo makikita kung gaano sila kalaki and yung mga real size nila, real life sizes nila nandun. Tapos yung ganda and organized din ng museum. Napakaraming tao ngayon kasi nga linggo and alam niyo na, long weekend kasi nung Friday is spring solstice dito sa Japan. So yun, sulit yung one day natin sa Fukui. And again, babalik ako dito. Minamaximize ko kasi yung Hokuriku Pass para, alam niyo yun, ma-experience natin yung in-offer nung Hokuriku Takayama Pass. So sa hindi nakakaalam, itong Takayama Hokuriku Pass is para siyang arc. So from Nagoya, pwede kang pumunta pa Osaka. Like an arc. And then pwede kang dumaan sa Takayama, Toyama, Kanazawa, Fukui, Tsuruga, Maibara, and then back to Nagoya. Basta marami kang pwedeng daanan. So, if ang entry mo talaga is Osaka or Nagoya, maganda ring kumuha ng Takayama Hokuriku Pass. Lalo na kung gusto nyong mag-slow pace travel sa Shirakawa, which is gagawin ko after 2 days nitong trip na to. So, ayun. Bukas is pupunta tayo sa Kanazawa. So,
Magche-check out ako ng around siguro 8 a.m. Kakain tayo, check out, tas diretso na dadalhin ko na lahat ng gamit ko kasi 2 days naman akong mag-i-stay sa Takayama na. So ang gagawin natin bukas is pupunta tayo sa Kanazawa, iiwan ko yung luggage and backpack ko doon sa station, and then magro-roam around tayo ng Kanazawa sa Ishikawa Prefecture. So magiging pang 36 prefecture na natin yun once na pumunta tayo doon bukas. And ayun, actually sa tatlong pupuntahan ko pa lang, 'di ba? Ito si Toyama, Fukui, Kanazawa. Si Kanazawa kasi pasok siya sa Ishikawa Prefecture. Yung Ishikawa Prefecture, yung wala akong masyadong research. So, siguro ngayon, titignan ko kung saan ako pupunta. Kasi ang bala ko lang talaga doon is ikutin yung around Kanazawa. May na-meet tayong follower kahapon and sabi niya para daw siyang mini Kyoto. So, titignan natin kung ganun nga. And actually, I love roaming around dun sa area ng, alam mo yun, yung konti lang yung nalalaman mo. And yung, alam mo yun, parang na-surprise ka and yung real, ano mo talaga, real feelings mo yung mailalabas mo sa video. So, yun. Sobrang dami kong natutunan today and may mga bucket list ulit akong na-check kasi dati nakikita ko lang talaga yan sa mga pictures and ngayon is napunta na natin. And salamat nga din pala kasi yung in-offer ngayon ni Klook na Takayama Hokuriku Arc Pass is merong kasamang Have Fun Fukui Pass. So, if meron kang Have Fun Fukui Pass, unlimited na yung Echizen mo for 1 day. Free entrance ka na rin doon sa museum. So, 1,000 yun. Tas yung dalawang 860 yen na na balikan nung Echizen train is around yun, mga 1,800 kunyari, mga 1,800 plus 2,800 din yung nagastos, yung yung natipid ko kasi nga meron akong Have Fun Fukui Pass and kanina ko nga lang din na-check na pwede pa pala siya kasi akala ko matagal ko na kasing na-redeem tong voucher and pala siya 270 days bago siya ma-expire. So yun, hanggang parang September pa pwede ko siya magamit. Pero once na magamit mo siya ng unang beses, 7 days na lang tatakbo yung Have Fun Fukui Pass. So, yun, nagamit ko siya. And, yun, nasulit ko yan. Alam nyo ba, ang nagastos ko nga lang today is 600 yen. Bali yung from Katsuyama hanggang doon sa Dinosaur Museum na bus. So, dalawang 300 yen. So, 600 yen lang. Plus yung mga pagkain natin. Tapos, naglaro din ako doon sa basta may parang laro dun sa museum bago ako sumakay ng bus, naglaro din ako dun 400. So, 1,000 plus pagkain. So, 'di ba? Ang laki ng tipid lalo na kapag bumili ka ng pass. So, ayun lang yung masasabi ko kahit apakadami na nun. Thank you so much for watching this video and I hope na nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, and if meron kayong mga comment, lagyan nyo na lang dyan sa baba. And kung gusto nyo ring i-clip yung video na to, okay lang. Pwede nyo gamitin kahit saan. Huwag lang sa pang-i-scam. Yun. Thank you so much for always supporting JP in Japan. And bukas, pupunta tayo sa Kanazawa. Thank you so much for watching. See you Nara. Bye-bye guys.